So good morning po sa inyong lahat dyan mga idol. Almost 3 months din po tayo din nakapag-vlog dahil po sa mga area po natin na ginagawa. May ginawa pa akong bahay doon sa kabilang area para mabantayan din yung gagawin nating manukan soon doon. So ito muna yung tatalakayin natin ngayon o yung iba-vlog natin mga idol. Gagawa po tayo ng incubator na fully automatic po. 108 capacity tapos isang hatcher. Tapos ituturo ko po sa inyo kung paano po magkasya yung isang buong plywood o yung 8 feet na plywood sa isang gagawin nating incubator mga idol, para po hindi na po kayo mahirapan kung maramihan na po yung mga manukan nyo. So ito saktong sakto din po ito sa manukan nyo. Ito yung ituturo ko po sa inyo na vlog, hindi lang po para sa akin, para din po sa inyo to, makatulong din sa manukan nyo. So tara, simulan na po tayo. So dito po tayo mauna mga idol, sa egg tray po muna tayo dahil ito po yung magsisilbing kukunan natin lahat ng division po dito sa loob po ng ating gagawing incubator. Yan po yung espasyo po ng bawat gilid po ng egg tray nito, kailangan napaka-importante po talaga yan. So ito yung unahin nating susukatin mga idol. Kung may mga ballpen kayo at papel dyan, pwede na rin nyo po ilista yan. So ito yung unahin natin. Sa likod natin kukunan ng sukat dahil ito yung pinaka magandang kunan ng sukat. So yung disenyo pala ng ating swing type incubator mga idol, kukunan natin ng base itong 31 dito sa gilid. Pag ganito kasi yung swing type po nito, pag magsiswing na yung egg tray po natin, pag ganyan. So yung kukunan natin, napaka-importante po nito yung gilid, yung distansya po nito, na hindi po masyadong maluwag yung bawat gilid po nito, kasi pag mag-swing type na po yung egg tray po natin, kailangan saktong-sakto lang po yung sukat nito, hindi po malaking espasyo yung gilid po nito, kasi pag malaki yung espasyo ng gilid, pag mag-swing type na po yan, gaganyan yung magiging problema niyan, gaganon pa yung egg tray nyo. So tendency yan, kung malalaglag pa yung mga itlog niyan, kung hindi malalaglag, magka-crack po yan. So kailangan po bawat gilid po nito, saktong-sakto lang po yung paglalagyan po ng ating egg tray. So dito muna tayo sa egg tray. Ilista nyo na lang po mga idol para hindi na po kayo mahirapan. So dito po tayo, kung kukuha po tayo sa kung magbabase po kayo sa saktong sukat po nito, dito po tayo sa centimeter, kasi ito na po yung nakagalian ko talaga, kasi dito po tayo nagbabase sa centimeter. So yung gilid po nito mga idol, 31 po yan. Ayan, 31 centimeter. Tapos yung pataas mga idol, yung pataas po nito is 38. Ayan, kita nyo naman po, 38 centimeter. So ilista natin para po hindi na po kayo mahirapan. Egg tray po tayo. Ayan, egg tray 31 by 38. Ayan, 38 centimeter. Yan po yung sukat ng egg tray. So next natin gagawin yung sa loob. So next natin susukatin mga idol. So yung nilagay ko po dito mga idol, lahat po yan sa isang buong plywood po ito. Yung seater, yung hatcher po natin, yung seater, plywood po yan. Nilagyan, inalalayan ko lang po ng manipis na angle bar para po mas lalo pong tumibay. Ang nakagandahan po kasi ganitong design, sobrang gaan po, para po hindi masyadong mabigatan yung ating motor, para po hindi masira agad yung ating motor. Kaya ganito yung design na ginawa ko. So ito yung unahin natin mga idol. So kukunan natin ng sukat yung seater po nito. Napaka-importante po kasi na makuha mo yung saktong sukat ng bawat gilid po nito. Kagaya po nito, ayan, kagaya po niyan, saktong-sakto lang po yung sukat niya dito sa gilid. Huwag nyo lang po pa masyadong pasobrahan yung gilid mga idol, kasi pag magsiswing type na po yan, gaya nga lang sinabi ko kanina, ganito yung disenyo ng swing type. Pag masyadong maluwag yung gilid po niyan, ang tendency po niyan, magaganito po yung itlog niyan, o yung
egg tray po natin. Mabibigla po yan pag magtagilid na po yung seater po natin. Kaya napaka-importante na yung espasyo po niyan saktong-sakto lang po sa paglalagay po ng ating egg tray. Ayan o, saktong-sakto lang po. So yan yung uunahin nating susukatin para hindi na po kayo mahirapan mga idol. So dito tayo mauna sa seater. Ayan. Ayan. 31. Pwede nyo rin po pasobrahan ng 2 guhit. Ayan. Pwede nyo rin po pasobrahan ng 2 guhit para po bawat gilid may distansya po ng 1 guhit. Bali 2 guhit po yan. Yung magiging kabuuan po ng ikakat nyo na plywood po dito sa gilid sa 31, magiging 31.2 po yan centimeter. Ayan. So next natin gagawin mga idol, dito naman po tayo kukuha sa 38. Yung 38, medyo wala tayong problema sa 38 mga idol, sa 38 na centimeter. Kasi ilalagay lang naman natin to. Ganyan. May nakasangga naman yan sa kilid, kaya wala na tayong problema dyan sa 38 centimeter. Pero kunin nyo rin po yung saktong sukat niyan. Yung sa akin po mga idol, imbes na 38 po, kakasyahin mo yan sa 38. Ginawa ko pong 39 para may sobra po dito sa gilid. Kunti. Kung magkakaproblema man, kung may masabitan man dito sa gilid, hindi na po magpo-problema yung egg tray po natin dahil wala na po yung sasabitan yan sa gilid. Yan. Napaka-importante po niyan mga idol ha. Yan yung unahin nyo talaga kasi diyan po talaga kayo magkakaproblema pagdating po sa pagro-rotate po ng motor. So, tapos next natin gagawin mga idol, isusulat po natin to para po hindi na po tayo mahirapan. So yung seater po natin, ito po yung seater po natin. Imbes na 31 yung seater natin, gawin natin 31.2 by 39 cm. Yan po yung seater natin. Tapos dito naman tayo sa paglalagay po ng tubig dito sa humidity po natin. Ito po yung susukatin natin. So yung sukat po nito 30, ayan, para makita nyo, 30 cm. Ayan, 30 cm po yan. Magkabilaan po yan, 30 cm. Tapos yung haba, kasi pataas na yung sukat nito pag ganyan na. Pero para po hindi po magka-problema din yung pintuan, hindi po magka-problema dito yung sukat nito sa gilid. Tapos dito sa gilid mga idol, siyempre kukunin nyo yung saktong sukat nito dito. Kukunin nyo yung saktong sukat nito sa bawat gilid po dito. So yung saktong sukat po nito kasi napaka-importante po niyan para po walang problema po pagdating po sa pintuan nito. Ayan, 42 cm. Ayan, 42 cm po yan. Ayan, 42 cm. So yung ilalagay natin dito, seater po ito ng humidity. Paglalagyan po ng humidity po dito, ang sukat po nito 30 cm. Yung saktong sukat po nito pag maglalagay na po tayo, magka-cut na po tayo dito mga idol. So 42 cm by 30 cm. Kasi pataas na po tayo, hindi na po kagaya nito ng ating seater po ng ating itlog o yung egg tray. Yan. So seater po, humidity seater. Humidity seater. (42 by 30 cm). Yan. So next nating gagawin mga idol, yung seater naman o yung lalagyan po ng ating exhaust fan. So ito na po yung pinaka-importante. Kasi yung ilaw, madali na lang naman yung ilaw dahil sa gilid lang natin yan ilalagay. So sa exhaust fan naman tayo, sa seater po ng exhaust fan.
So yung sukat po nito 16 cm. Pwede rin nyo po gawin 15 cm, pero sa akin po mga idol, ginawa ko pong 16 to para medyo mataas yung exhaust fan dito sa ibaba, pataas, para matatamaan po, para matamaan po yung tubig para po sa humidity po natin. Kasi yung lalagyan po ng tubig natin, yung haba po niyan nasa mga 10, kalahati po nito yung matatamaan po ng hangin. Kaya napaka-importante na medyo mataas-taas din yung paglalagyan po ng exhaust fan po natin. Yan. So yung setter po ng ating exhaust fan 16 by 42. Yan. So ilalagay na lang po natin dito mga idol, exhaust setter. (16 by 42 cm). Yan. Tapos yung paglalagay po ng exhaust fan dito sa loob mga idol, kailangan kukunin nyo yung gitna po dito sa gilid po ng 42 cm. Kukunin nyo po yung pinaka center nito, tapos yung center din po nito kayo na po mag-adjust kung ilalagay nyo rin po dito yung center po nito. Pero yung sa akin, nag-adjust po ako dito ng mga 3 cm. Yan, 3 cm. Tapos dito 2 cm, para hindi po para po hindi po magka problema pagdating po sa humidity po ng ating incubator. Yan. Yung sa likod po nito mga idol, ipapakita ko rin po sa inyo ngayon para po makita nyo yung saktong disenyo po ng ating incubator. So yung motor po na ilalagay natin mga idol, para po malinis tingnan, na nasa sa inyo na po yan kung susundin nyo yung disenyo po ng aking paglalagay po ng motor. Pero same din yung gagawin dito. Pwede rin po dito yung motor ilalagay mga idol, pero yung sa akin, para malinis po tingnan, dito po sa likod, dito ko po inilalagay yung motor. Siyempre magtatanong kayo, mahirap po ilalagay yan pag dyan nyo ilalagay yung motor. Hindi po mahirap yan mga idol, kasi yung sa likod po nyan may pintuan po din yan, para po maglalagay po tayo kung may magkasira man sa exhaust fan natin kundi sa motor, wala na po tayong problema dyan. So next nating gagawin mga idol, ito naman yung sukat ng setter patungo po dito sa sukat po ng ating humidity at saka sukat po ng ating setter. Kukunin nyo po, wag po dito sa taas, wag po kayo dyan kukuha, dito po kayo sa gitna. Kukunin nyo po yung pinaka center po nito. So para makuha nyo po dito, kasi sa akin yung dito po ako nagbabase sa setter po ng ating humidity po paglalagyan po ng tubig. Kumuha po ako dito ng saktong sukat po nito mga idol, 16 patungo po dito sa center, 16 po, tsaka dun magkabilaan po yan, 16 dito, 16. Pagkatapos naman po nyan, dito sa gilid, yan, 15 cm po, para po hindi na po kayo mahirapan, 15 cm. Ayan. So next po natin gagawin mga idol, dito yung sa hatcher naman po. Ayan, sa hatcher. Basta yung dito sa taas mga idol, 16. Tapos pagdating po ng 16, pag nakuha nyo na yung 16 na sukat po dito, dito naman po kayo kukuha 15. Tapos yung sobra naman sa hatcher na lang po. So ito yung hatcher po natin mga idol, kasi ganito po yung design yan, pataas. So yung kukunin natin na sukat, kung magka-cut na po kayo, ito, ayan, 37. Pwede nyo rin po dito nyo kukunin yan sa gilid, pero sa akin, para po malinis tingnan, dito po sa loob po pinako yung pinaka gilid po nito.
Yan. Pero kung dito po kayo magbabase, kung ito yung kukunin nyo, siyempre, nasa 42 po yan. Pero, hindi na po magiging 42 po yan dahil may ilalagay pa po tayo dito na foam para po makontrol po yung hangin po dito na medyo mainit po kasi yung plywood pagdating po ng maglo-load na po tayo, medyo may kainitan na po yung plywood, kaya lalagyan natin ng foam para po yung hangin at saka init hindi po didikit dito sa plywood. Magro-rotate na po yan, kukuha po yan ng saktong init. So ito yung unahin natin mga idol. So dito po tayo, yung sukat po nito, yung seater po natin 37. Yan, 37 po yan, centimeter. Same din yan sa gitna at doon sa pinaka dulo, centimeter. Tapos yung sa gilid mga idol, 47. Adjust lang tayo ng 10 centimeter. 47 dito, dito naman 37. Yan, 37. So, ilista natin to. Yan o, saktong-sakto lang. Hindi makakapasok yung sisiw natin sa bawat gilid kasi may pompa to. Sisikip ng kunti yan. Saktong-sakto lang po yan. So, ilista natin yung hatcher po natin. Hatcher. Hatcher natin 37 by 47 centimeter. Yan. So, next natin gagawin mga idol, dito na po tayo sa labas. Yung saktong sukat po nito mga idol, kasi nagbabase po ako sa centimeter, hindi po sa inches. So, yung sukat po nito, dito tayo sa gilid para makuha nyo yung saktong sukat po nito. 82. 82 po, 82 centimeter. Yan. Ito centimeter. 82 centimeter. So, dito na lang po tayo. Do-drawing na lang po tayo ng ano dito, sukat natin dito. So, ganyan yung magiging kalabasan yung sukat po niyan pataas. Yung sa gilid po tayo. Yung sa gilid naman 82 centimeter. Magkabilaan po yan. 82 centimeter. Tapos, dito naman sa gilid mga idol, ayan, 44 centimeter. Dito at saka dito, 42 centimeter. Yan, 42 centimeter. Tapos pag nakuha nyo na yung 42 cm mga idol, syempre dito wala tayong problema dito sa gilid, kabila. Dito tayo sa harap. Kasi dito yung pinaka-importante sa sa setter po ng ating paglalagyan po ng ating timer. Yung mga switch para po sa humidity, thermostats, at saka switch po sa lahat po ng wiring diyan sa loob. So pag nakuha nyo na po, kung ganitong disenyo po yung gagawin nyo, ito yung susukatin nyo na lang po mga idol. Magka-cut na lang po kayo ng 11 cm. Magka 11 cm po yan mga idol. Sige, pero syempre mga idol, pag magka-cut na po kayo dito, makuha nyo na po yung 82 cm ito, 82 cm. Pag nakuha nyo na po yan, kukuha naman po kayo ng sukat po dito, ikakat nyo naman po, kukuha po kayo ng 11 cm po dito. Ayan, 11 cm. Para po yan sa setter ng ating mga, para po yan sa paglalagay po ng ating mga controller po natin sa mga thermostats at saka sa mga humidity switch. Yan po yung pinaka-importante. Magkakat lang po kayo ng 11 cm po dyan. Yung sobra po yan, para po na po yan sa pintuan, para hindi na po kayo mahirapan. So next nating gagawin mga idol, yung sa loob, yung paglalagyan po ng ating wiring dyan sa loob.
Ayan, kukunin lang po natin. Ayan. So, pasensya na po kayo kasi medyo makalat yung loob. So, dito po tayo muna mga idol. Yung paglalagay po nito mga idol, kailangan nakalibel po yan dito sa pintuan. Dito. Sa ibabaw po ng pintuan para po sa wiring po nito. Yung saktong-sakto lang po. Yung malilibel po yung pintuan dito, yung guhit sa pinakataas ng pintuan natin. So, yung kukunin nyo na dito sa loob mga idol, kasi ito na lang yung paglalagyan po ng ating sitter. Ito na po yung paglalagyan ng ating mga wiring po dito para maganda po tingnan. So ito yung kukunin natin bago yung paglalagay po nito ng plywood mga idol. Itong level na to, dito po yan sa 11 cm. Pinakababa po yan, yan yung kunin nyo, i-level nyo po yan. Magiging ganito na po yung disenyo nyan mga idol. Yung level po dito sa pinakababa, ganyan na po yan paglalagay nyo dito. Ganyan. Ganyan na po yung level niyan. Yan. Tapos mas pinamadali ko pa yung paglalagay po ng aking ganitong disenyo mga idol. Yung nilagay ko po dito is screw lang po. Yan, screw. Para kung maglalagay na po kayo, para hindi po kayo maghirapan pag magbubutas na po kayo dito sa paglalagyan nyo ng mga controller po dito. Tatanggalin nyo lang po yan ng screw, hindi na po kayo mahihirapan. Yan. So dito na po tayo. Sundin nyo na lang po ito mga idol kung ganito yung disenyo. 42 cm. Yung sa loob po, kasi paloob po yung paglalagay po ng plywood dito sa loob. 42 cm. Yan, 42. Tapos yung dito sa gilid naman 48 cm. 48. Yan. Para makuha nyo yung saktong sukat. So nakuha nyo po ba idol? So sa likod naman po tayo. Yan, dito na po yung pinaka-importante dahil dito yung wiring po ng ating dito po natin ilalagay yung exhaust fan para po hindi na po kayo mahirapan. Nakalagay din po dito, screw lang po. Yan. Medyo hindi na po mahirap. So kukunin natin yan sa loob para po makita nyo yung paglalagyan po ng exhaust fan natin. So ito na mga idol, tatanggalin na po natin to para makita nyo yung loob. Bago ko pala tatanggalin to mga idol, yan, nalaglag. Bago ko pala tatanggalin to mga idol, yung sukat pa rin ito mga idol ha. Ito yung susundin nyo para hindi po talaga kayo mahirapan. Kukunan nyo muna ng sukat to dito. Yan, 82 by 44 cm. Kagaya din dito sa harap. Pag nakuha nyo na, pag nakat nyo na po yung 82 cm by 44, tapos magsusukat na lang po kayo dito. Yan, susukatin nyo na lang po yan para po sa pintuan po ng ating sa likod, para po sa pintuan po ng ating exhaust fan at saka sa motor. Dito po natin kasi tayo magtatap para hindi po tayo mahirapan. So naglalagay po, nilagyan po natin ng pintuan. So ito yung susundin nyo mga idol. Una, ikakat nyo muna dito 82 cm by 44. Yan, dito. Dito yung 44. Tapos pataas yung 82 cm. Yan. Pagkatapos nyo makat yung 82 cm by 44 mga idol, dito na. Ito na yung pintuan po dito sa likod. 26 cm. 26 po yan. Magkakat po kayo yan. Dito din 26. Para makuha nyo yung pinaka-straight po ng ating pintuan po nito. So bubuksan na po natin mga idol para makita nyo sa loob. So ito yung magiging disenyo yan mga idol. Ayan. Ganyan. Hindi na po mahirap maglagay po ng exhaust fan kasi may pintuan po tayo dito sa likod. Ayan. Ganyan mga idol. No? Paglalagay ng screw, mabilis na lang po lagyan. Tapos yung motor, mabilis na lang po ilagay. Tapos pagkabit po ng mga wiring dito sa exhaust fan at sa motor, mas mabilis na po ilagay kasi nandito may pintuan po tayo sa likod. Yan. Ganyan yung disenyo po natin mga idol. Pero yung pintuan po nito mga idol, yung sa may takip po ito sa taas, ito po yung takip niya mga idol. Ito yung takip. Yan. Ito yung takip niyan.
para po malinis din talaga tingnan yung incubator po natin. Yan. So sa susunod po na vlog po natin mga idol, ang ituturo ko po sa inyo paano po magkabit po ng wiring po dito sa lahat po ng wiring po dito sa incubator po nito. Actual po natin gagawin yan habang nagbablog po ako. Nagkakabit din po tayo ng mga wiring bawat sa thermostats, sa exhaust fan, sa motor, sa ano natin, timer switch relay natin. Ikakabit natin yan actual. So ito na po mga idol. So yung pinakalas na ituturo ko po sa inyo, yung pagkat para mapagkasya nyo yung 8 feet na plywood, 4x8 na plywood, para hindi na po kayo mahirapan. Yung ginamit ko pala na plywood mga idol, 1/2 lang po ito, 1/2. Kasi ano lang naman to 108 capacity, isang hot chair. Ganito na po 1/2. Kung sa 3/4 na po kayo mag-adjust na po kayo mga idol, sa 3/4 na po yung plywood na bibilhin nyo, siyempre mag-a-adjust na po tayo dito sa mga ano na po nito, yung sukat. Yung 42 po dito mga idol, siyempre pag 3/4 na po yung gagamitin natin, saka dito mag-a-adjust na lang po tayo. Yung 42 magiging 45 po yan, 45 cm dito. Dito naman po 85 cm. Ganyan lang po. Mag-a-adjust na lang po kayo kasi bawat gilid po nito, katumbas po niyan 3/4. Ganyan 3/4. Magiging 1/2 na po yan. 1/2 na po yan. 1 and 1/2. Yan. Ganyan na po yan, 1 and 1/2. Magiging kuhan nyo ng sukat. Kuha nyo po mga idol. So ito na po yung pinakalas na ituturo ko sa inyo mga idol kung paano kayo mag-cut. So halimbawa ito mga idol, ito yung kabuuan ng buong plywood. Ito yung 4 feet kasi nagbabase po yan sa buong plywood po niyan. Ang totoong sukat po niyan 4 feet. Ayan, 4 feet. Tapos pataas 8 feet po yan. Ayan, 8 feet. Ganyan po yan. Tapos kung magka-cut po kayo mga idol, halimbawa itong patayo na to na plywood, 'di ba sinabi ko kanina 82 cm yan. So dito tayo kukuha sa 4. Dito tayo kukuha sa 4 cm. Yan. 82 cm by 42 by 82 cm by 44. Ganyan po yung cutting niyan. Dito ang 44. Dito naman yung 82. So magka-cut lang po kayo diyan. Tapos apat na i-cut nyo po diyan mga idol. Kasi mahalaga po kasi bawat cutting nyo nito na mapagkasya nyo yung isang buong plywood ng isang 8 feet na plywood. Kailangan kukunin nyo rin yung saktong sukat para mapagkasya nyo ito mga idol. So dito tayo kakat, apat. Kung ano yung tinuro ko na sukat kanina, ganito na lang kayo magkakat. Bawat isa po na nakat nyo dyan, may mga sobra po yan. Madami pa po kayong paggagamitan yan. So ayan mga idol. Ito na lang po yung video ko mga idol. Huwag nyo rin kalimutan mag-like, mag-subscribe sa ating YouTube channel. At nag-upload na rin po tayo sa ating Facebook page, Chicken Vlogger. Kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube channel mga idol, ganun din po yung sa Facebook page ko. Kung gusto nyo pong magpagawa sa akin ng mga incubator, yung hindi lang masyadong malaki yung gastos, gagawa po tayo mga idol para makatulong din po tayo sa inyo. So dito na lang po sa lahat po ng mga subscriber ko, maraming salamat. At konting tiis na lang, makukuha na naman natin yung sahod sa ating YouTube channel. So dito lang po. God bless inyong lahat. Bye bye.